mahimong haong munta ni sa Sunday. So, I don't know kung nabatay. Batay USB ana dito. So, sa microphone rai ko. Okay, let's pray. Father, we thank you that tonight our pastors will be leaving from Israel back to our country. Right now, Father, we understand that they are right now in Tel Aviv, Ben Gurion International Airport. We pray that you will protect them, Lord, that they will arrive safely tomorrow afternoon. God Almighty, we pray that you will sustain them nga ang ilang boredom, mapulihan o excitement nga mauli na sila sa dapit din sa Cebu. In Jesus' name, Amen. Na may scripture, Bible? Kanto na lang, Loyo, siguro. Revelation chapter 2. Ako ready na yung ka-fire na ka? Okay. Kung na may Bible, ito open sa chapter 2, verse 8. And to the angel of the church in Smyrna write, the first and the last who was dead and has come to life says this. Okay, let's pray again. Father, in the name of Jesus, we pray that you will enlighten our minds. Madili kami maka-encounter o kanaang kalisod or hardship sa pag-understand sa imong word. Instead, Holy Spirit, we pray that you will help us and guide us as we navigate the scriptures for our growth, spiritual growth and understanding. And maybe some information also. We pray in Jesus' name. Amen. Here, makita na to, mga kapatid, ang pagpaila ni Jesus Christ. Makasabot nga wa gyud niya ni kaisa ilimod ang iyang personalidad. Ang iyang persona ba? Ang iyang identity, ang full identity niya, wala niya itakuban. Wa siya magtakuban. Gani dinhi sa mong verse, gipaila ni Kristo sa Church of Smyrna ang iyang full identity. Ingon siya dinhi, the first and the last. Ako ning uluhan o kung mahinomdom ang naa sa likod sa multimedia, OJT. Our Jesus today. Now. Here. Wala magpakita si Jesus Christ sa pag-abot niya, pagkatao niya, hantod mi balik siya sa iyang trono, nga makabati ta nga kahit kaisa gihimakak niya kung kinsa siya. Wala niya itago, wala niya ililong, wala siya magtakuban. Nagpailagid siya og dinhi sa verse 8, part 2. Kay human naman ta sa ibabaw nga bahin, iyang gipaila iyang kaugalingon in a glorified manner. Okay? Mao gini iyang pagpaila. Og maka-review tagamay sa John chapter 10 kung namoy Bible, ato ablihan didto. Maligyan mo ng lihok. Verse 25. Okay, nana mo? Gihinay-hinay na ko kay aron makahigayon mo swipe. Ang nahitabo din ni mga igsoon, matod pa sa verse 22, this is a time of the feast of dedication.
silbing ilaning festival of lights. Karong panahon na gitawag ni nilag Hanukkah, Feast of Lights. Diin ilang i-rededicate ang temple, ang second temple ni Solomon. Actually, gi-rebuild na ni siya ni Herod. So, it is a Herod, temple of Herod na ni good siya. Pero for the sake of our study, kay mamani ang ilang tinuuhan sa Hudiyo, nahitabo ni matud pa sa verse 22, took place at Jerusalem. Unya, matud pa sa verse 23, it was winter, so December. And Jesus, ang atong character, was walking in the temple. So dito siya sa temple. Dako man in temple, ingon sa verse 23, in the portico of Solomon. Kung nakaagi mo sa Colon, Cebu, gikan sa atbang sa University of the Visayas main campus sa Colon, atbang na Gaisano. Gikan yes Gaisano hantod sa Kuan, Gaisano Metro, Colon. Na ay maagian yung colonnade. No? Kaning portico of Solomon, actually colonnade ni siya a covered column walk away, agianan na shade, no? So na madakang column. Walo katuig ko diyang galakaw-lakaw kada adlaw for 8 years. Kada adlaw, kada hapon iguli. Maupod nin dapita diin si Peter nag-preach sa temple sa Book of Acts chapter 3 verse 11. Diin iyang pre-overan ang lame ug naayo ang lame from birth sa portico of Solomon. Ako masaho na Acts chapter, pero mabalik ka ni, pugngila na ninyo, di mo kapugong. Acts chapter 3 verse 11. While he was clinging, ang lame ning cling kay bago man siyang naayo, bago siya kalakaw sa previous nga mga verses. While the lame one, the lame person that was healed was clinging to Peter and John, all the people ran together to them at the so-called portico of Solomon, full of amazement. Sa chapter 5 po, mao ni ang gathering spot, mao ni spot sa mga apostles sa early church, awa pa may church. I mean, ilang tigom, no? Adto sila dito. Sa chapter 5 verse 12. At the hands of the apostles, many signs and wonders were taking place among the people, and they were all with one accord in Solomon's portico. So, morning di ay regular gathering spot nila. Balik ta sa John chapter 10, verse 23. Ingon din nga si Jesus dito naglakaw-lakaw. Actually, sa chapter 7, chapter 8, niingon na si Jesus, nagpaila siya nga, I am the light of the world. Kay kining pag-celebrate good nilag Feast of Dedication, doon ay 5 ka, kanang, ang Hanukkah god, maram nag, kanang, kandilarya ba, kandilabra, siyam kabuok, usaray magsiga niya, for 8 days, kada adlaw, magdaslit sila isa, hantod musiga na tanan, until now, sa ilang tradisyon, before Christmas, no? Unya kay taas na mag-technology, gamit sila drones o nindot ang ilang mga lightings karon. Sa verse 24, the Jews, so, kini mga Hudiyo ni, then gathered around him and they were saying to him, how long will you keep us in suspense? If you are the Christ, tell us. Masay tubag ni Jesus Christ 25, I told you, and you do not believe. I did told you, I did tell you, pero di mong tuog. Surti, ang bitaw mo. Many times. Ang tubag na ko ani nga no, na sa verse 26, nga nun di sila katuo. Because, verse 26, you do not believe why? Because you are not of my sheep. Di man sila mga anak sa Ginoo, gi-rebuke na sila ni Jesus sa chapter 8, nga they were children of the devil, they are sons of Satan. Gi-rebuke na sila ni Jesus. Nasa chapter 8, niingon si
Jesus sa verse 45, I speak the truth and you do not believe me. Verse 47, because you are not of God. Grabe, no? Kung saan man sila sa verse 42, tanaw na to, paspasin na niyo, kuhan yung Bible, ha? Jesus said to them, to the Jewish traditionalists, if God were your father, you would love me, for I proceeded forth and have come from God. For I have not even come on my own initiative, but He sent me. So, gi-introduce yung maayo ni Jesus yung kagalingon sa Jewish community, sa templo mismo, sa mga religious leaders. Pero lagi, tungod sa ilang relihiyon, tungod sa ilang tinuan, mao ito'y nagbabaw o nagbuta nila, ug magdumili gid sila tuo og dawat ni Jesus Christ. Niadtong panahon na, hantod karon ang biblical Jesus ba? Ang kinibang ning ingon nga I am the first and the last, dili ang baby nga bata nga imong gibit-bit. Ang the first and the last was dead, but now has risen. Because Jesus is alive. That is our Jesus today, OGT. Muna'y status ni Jesus sa atong panahon. Karon, human naman to, history naman to. Kana ilang atong pastor, historical places na, human na, di na nang balik. Kung mabalik na, matunga na ng Mount of Olives, sinigabot ni Jesus Christ, kaminteriyo dito, bungkag na siya. Ang ato na lang, aron makatarong tagtanaw sa Bible, unsagi, naitabo sa una, unsagi, kalugan nga nung inana, pero ang future, nagsulti, nga, lahi na. Lahi na. Kanang gitaptapan nga East Gate, nga ilang gitanaw itong gibutag minteriyo sa mga Muslim, maabli na siya, kaya na moagi musod si Jesus Christ. Diya siya nag-triumphal entry. Pero si Sulaiman, Raja Sulaiman, kay may nakadaog sa away, sa panggubatan wa pa mas Trump ato. Kaya na pa yung mga F-35, dito sila lupig. Gitaptapan lang, baga kayo, karon dili sila kasod, di ta kasod. Awa, magnikata kang mga pastor, dito na sa ubos sa kuan. Dito, Western Wall, sa Wailing Wall, sok-sok sila dito, prayer, tawa pa. Nakay prayer request. Isa may nagpadaan yung prayer request dito. Pasok-sok dito. Ito sa kilid, ito ang damyo dito, pero sa babaw, para sa katong Dome of the Rock. Sila mo tiwas anak kay dito magid sila. Now sa verse 8, si Jesus Christ, giakusar siya nga demonyo. Verse 48, the Jews said to Jesus, we do not say rightly that you are, do we not say rightly that you are a Samaritan? Samaritan means outcast. And have a demon? Grabe, may demonyo. Sa chapter 10, John, gyapon na, chapter palipolita, verse 20, many of them were saying Jesus has a demon and is insane. Dili lang kay na-demonyohan, nabuang yun. Nga naman, masikaon. Apas ako siya siyang ginikanan ng mga igsuon kay wa siya kaon, abinilag naliso na ba? Kay bisag unsa na mali. Ipasangil sa mga Hudiyo. Yes, a demon. Matthew 12, verse 24. Grabe ning kuana ilang dili mo tuo niya ila pag yung gi-slander. Matthew 12, verse 24. Ang naitabo din sa verse 22, a demon possessed. Demon possessed, ha? Man who was blind, buta pa yun. And mute, bungol, amang pag yun, was brought to Jesus. And Jesus healed him. So that the mute man spoke and saw. Kita siya. Unsay reaction nila. But, verse 24, when the Pharisees heard this, they said, this man cast out demons only, exclusive. Kaysa man, by Beelzebul. Kaysa man is Beelzebul.
the ruler of demons. Verse 24, basahan niyo. Beelzebul, the ruler of demons. Si Jesus Christ ko, no, maoy, hari-hari sa mga demonyo. Dili lang kay na demonyon, hari-hari sa mga demonyo, dili kay hari-hari, nabuang. Nya, Samaritan, outcast. Grabe, pero mao siya ingos Jesus Christ. Gisultian tabitaw mo tinoo, dili mamutoo. O verse 26 sa Matthew 12. Ingon si Jesus Christ, if Satan cast out Satan, is divided against himself. If I, by Beelzebul, cast out demons, by whom do your sons cast them out? Unsay naitabo, pag-abot sa verse 31, therefore I say unto you, any sin and blasphemy shall be forgiven by people. Mga panamastamas, blasphemy, pagpasipala, mapasaylo na, but blasphemy against the Holy Spirit, kining konteksto, kay ang trabaho ani, ang naghila ani, dili si Beelzebul. Ang milagro sa Espiritu sa Diyos. Si Jesus ang nag-perform. Ang wa nila tuuhi nga anak sa Diyos, ang Misaya. Nakuha ninyo? Hello? Yes? Amen? So ang blasphemy of the Holy Spirit, dinidili kita. Hindi na tamang pasaylo kung mag-blaspheme. Hindi na taka-blaspheme sa Holy Spirit. Nga naman, naatay Holy Spirit. Ang buti pasabot ni Jesus aning blasphemy against the Holy Spirit, ang milagro nga iyang gibuhat, ang iyang gihimo didto, gi-credit ngadto sa kay Beelzebul. Di ba, engineer? Hello? No? Shall not be forgiven. Whoever speaks a word against the Son of Man, ka Jesus, it shall be forgiven. But whoever speaks against the Holy Spirit, it shall not be forgiven him. Either in this age, ilang panahon, or in the age to come. Aka na. Pre-over ka, mga sa demonyo man ang ila. Ngayon kag sa demonyo, kanang matambala na, kanang totoo, may klaro sa demonyo na. Mga magikiro, magician, sorcerer, witchcraft. So, naklaro na ito, maigsuon, nga sa New Testament, pag-abot ni Jesus Christ, iyang gi-introduce iyang kaugalingon. Wa siya maglimod, wa siya mutago. Pailagi na full identity. Who was He? Who is He? Kinsa siya? Karon sa Old Testament, mismo ang Diyos, nagtawag siya iyang kaugalingon. God calls Himself the first and with the last. Siya ang una o siya ang uban sa katapusan. The beginning and the end. The Alpha and the Omega, the Eternal One who always was and who always will be. Isaiah 41. Okay. Hinay. Verse 4. Ingon din sa Isaiah, iyang prophecy. Who has performed and accomplished it? Calling forth the generation. Calling forth the generation from the beginning. Generations from the beginning. I, the Lord, am the first. And with the last, I am He. Oh? It is a title given to God by Himself. Siya'y nagpaila. Siya naghatag sa title para niya. Aron ta makaila. Aron makaila ni matawana. God calls Himself the first and with the last. Isaiah 44, verse 6. Thus says the Lord, the King of Israel, and His Redeemer, the Lord of hosts. I am the first and I am the last. And there is no God besides me. Wala. Siya'y una, siya'y katapusan. Isaiah 48. Verse 12. Listen to me, O Jacob, even Israel whom I called. I am He. I am the first. I am also the last. This is the title of God given to Himself. Siya'y nagbunyag sa iyong kagalingon. Ani. O dini sa New Testament, gigamit ni kining I am the first, gani atong gibasa kang Jesus Christ. Siya'y nagpaila
ug iyang gigamit ang title sa Dios. Sa ato ba Dios si Jesus Christ? Revelation 22, last chapter of the book. Verse 13. Ingon si Jesus Christ. Arin sa tas 12. Behold, I am coming quickly, and my reward is with me to render to every man according to what he has done. Ingon sa 13. I am the Alpha. Muni sinugdanan sa Greek alphabet. Alpha, ang katapusan, Omega. I am the Alpha and the Omega, the first and the last, the beginning and the end. So here, nagsulti, kining bersikulo ha, katong Isaiah o kini, o katong tanan akong gibatbat, nagsulti ni sa eternality of God and eternality of Jesus Christ. So, nagsuwat ang eternal God ngadto sa Smyrna, sa chapter 2 nga itong gibasa. Balik na dito sa Revelation chapter 2. Giswatan sa eternal God, infinite God, ang church. Apil na ta. God that was already in existence, na-exist na, when all things were created, and remaining after all things are uncreated. Nahibaw ba mo nga ang tibuok kalibutan, ang tibuok universe, i-uncreate ni siya, inigbalik ni Jesus Christ? Human sa 1,000 years reign? Bag-uho ni Jesus Christ ang universe? Dili na metaverse? Dili na universe? Bag-o na nga verse? Mawala na ni, tanan. It will be uncreated. Atom. Kay bawit nagsugod. Di ako na nang gitudlo sa una nga nagsugod tag sa ka-atom. Molecule, no? So ingon siya din nga God, He transcends all time and all creation. Ug moingon tag beginning, I am the beginning of creation, siya nagsugod. Pero doesn't mean nga nagsugod siya dito. He existed all time before. All things were created, was created by Him, by God. Pero mahibongga sa sunod, ingon siya ana, who was dead? The first and the last who was dead and has come to life says this. Who was dead? Jesus died and has come to life. God, mangka siya, ano matay na siya. Gitawag ni paradox. Sabi niya yung paradox? A statement that seems contradictory, but reveals a deeper truth. So when the eternal God mga siya, infinite mga siya, ngano namatay man siya, how can an eternal God be dead? An eternal living God beyond all time, all space, beyond all space, beyond all history, everlastingly in existence, entered time. Si God, si Jesus, nag-create siya universe. Gi-create niya tanang creation. Ug tungod kay nahagbong ang creation, mangita yung paagi si God nga ma-redeem, malukat pagbalik. Ma-redeem, makuha niya balik ang titulo, ang purpose nga nung gibuhat niya kini. Okay? Now, ang naitabo, He entered into time and space. Kay bawta nga, kung dunay time, dunay space. Kay kumintag alas 7 ngadto sa alas 8, doon na space, gikan diri ngadto. Kung doon na po space na time. Kumulakaw ko gikan diri ngadto sa space, pila na ka seconds. So God created that. And God created all the universe, and God created all the creations. So as far as you can see, ang uban ning evolved na mga parasites, mga insects, uban. Pero the original creation, diya tanan kumplito, and it was good. Kaso, na-fallen man siya, so the infinite God, in the form of Christ, entered into the fallen universe, nga iyang i-create, into the time and space, and so, He died,
He died. Gitawag nag-incarnation, incarnate Christ. And, of course, He has risen or He rise. He died as a man of sin or a man for sin. Namatay siya. Ingon nga, bayad sa sala sa tanang tao in order to redeem. And now, He lives to bring us justification. Nga naman, na-redeem niya ang tao, nalukat na niya, pero kailangan i-justify pa na niya at tubangan sa amahan. Katong giwali ni Pastora about Colossians, nga ang tanan na itong mga utang gilansang dito uban sa cross. Gipakauwawan, gidesirmahan ang yawa, gipakauwawan niya dito. No? So, human kalukata pinagi sa kamatayon ni Jesus Christ sa mili nga dugo, kailangan ang iyang gi-redeem, iyan ang i-justify. Imong matarong, kay makasamang tanan. Unya, ikaw mag-justify, kailangan iyan ang i-sanctify. Balaano na siya, kay makasasala man tanan. Baguho na niya kada adlaw. Dili ugma dayon. Tada, bago na dayon. Dili. Anam-anam, lifetime man gani. Ang uban, dili ka abot ma. Prematurely die man gani. Madasmagal na galit nga naman, yung backslide, nagpakaulaw sa ngalan sa Ginoo. Wa katiwas basdagan sa lumba. Ang uban nakatiwas, sama ni Pastora, maayo kayong pagkatiwasa. No? So, ang church na magpili, ano yung people, ang person na magpili, ano. So, Jesus Christ in Hebrews chapter 7, verse 16. Apakoy oras, mga 5 minutes. Hebrews chapter 7, verse 16. Ingon din ni, paminawanig maayo, basig na may makuha di ay. Basin lang, basig kamay. Arita sa 15 magsugod. 14, babaw. For it is evident that our Lord was descended from Judah, a tribe with reference to which Moses spoke nothing concerning priests. And this is clearer still if another priest rises according to the likeness of Melchizedek. Verse 16, who has become such, not on the basis of a law of physical requirement, but according to the power of an indestructible life. According to the power of an indestructible life. Dili ma-distract nga kinabuhi. Gahom, ang gahom ni Christ, dili ma-distracted ang iyang kinabuhi. Nakuha ninyo? No? Sa ato pa, death could not hold Jesus Christ. Nga naman, ang power of Hades na niya, ang case of Hades, ang death na niya. Endless si Jesus Christ. Ingo mo din the power of an indestructible life. So, giusan din na, kaninga verse, it brings together the eternality of God and the death of Christ. Eternality of God and the death of Christ in one verse. The body of Jesus died and went into the grave, but the Son of God did not die. Kung balikon, ang lawas ni Jesus Christ namatay o gilubong. Dito sila si pastor sa gilubong nga ni Jesus Christ. Pero ang anak sa Diyos, mamatay. And by the power of that endless life, kaya nga man indestructible life, di good ma-destruct. By that power of that endless life, Christ raised the body that did not die. Siya na po mismo. Mao di ay nga pagkadomingo, wala siya dito. Mayong pagkapilo ang iyang linin. Siya naman po nagpanaw siyang kagalingon. Kaya di man siya mamatay. Di man siya pwede mamatay. Gibuhat rato niya, kay incarnate man siya, sulob siya sa lawas. Aron ta maluwas. Ingo maganing Bible sa Hebrews chapter 1 verse paubos. Verse 1 padung sa ubos. Nga he did not offer salvation to angels. Wa siya mga ni aron luwas niya mga anghel kana demonyo nga nasa ilong. Na ako'y basahon ninyo, Matthew chapter 12 man siguro ni tanaw to ha.
Matthew chapter 12. Okay. Verse 38. Some of the scribes and the Pharisees said to Jesus Christ, Teacher, we want to see a sign. Tagay may sign. So, bago pala kani sila nakakita sa demon possessed nga, giing dili mapardon ang nag-blaspheme sa Holy Spirit, na ngayon ay nag-sign. Ang ilang buti pasabot nga sign, kana bang constellation, bang nag-realign, kanang na-rearrange ng mga bituon diya, ang Venus, na dito. Tagay may sign nga natagak ng mga bato diya. Tagay may sign nga, ningit-ngit ang kalibutan, wala mo siga ang adlaw. Muna ilang buti pasabot. Kung tinuod kang Ginoo, makapaong ka sa adlaw. Mapaong bayag yun, nag-revelation sa tribulation period. Ang sa itubag ni Jesus Christ, an evil and adulterous generation craves for a sign, and yet no sign will be given to it but the sign of Jonah. Ano sa man yung sign of Jonah? As Jonah was 3 days and 3 nights in the belly of the sea monster, mo ni sign, so will the Son of Man be. Pantaya? 3 days and 3 nights in the heart of the earth. Tulog kagabi, gikas beri santo, hantod sa Domingos kadlawon, si Jesus Christ dito sa dapit sa mga patay. Dito sa lubnganan. Buhi siya. Kaya di mamatay. Nagtuo mo nga si pastora na matay, wala. Muna naulian ko galit, pagbasa na ko scripture. Kay ang iyang lawas, gihipos diya sa Mactan Memorial. Pero ang iyang espiritu, kay waman magtudlo ang Bible og soul sleep, nga matug ang kalag, nga samtang naghuwat, nigbalik sa Ginoo. Ang iyang espiritu, dito sa presensya sa Ginoo, sa Dios. Kung makabalik pa ang usa kanato kung gitawag man na nga makatulog, pero actually death good na. Doon ay mga testimony nga ningon na kita sila sa ilang pagbiya silang lawas. Hantod, wala kami hinumduman. The moment nga bubiya tadinhi, wala tayo hinumduman. Gikan ingon nga wa kay na hinumduman before kang wa nataw. So kung 50 years old ka lang, or 70 or 60, pag-enjoy lang sa imong kinabuhi. Paglipay diha sa Ginoo, pangalagad sa Ginoo, kaya ikaw man na, wa na kay mahinumduman. Sunod mata nimo, ito na kasabakan sa Dios. Enjoy na ka dito. Wa na'y balatian, wa na'y sakit. Okay. Tapos ang verse, 1 Thessalonians chapter 4. Verse 13. Mauni na ulian ko dire. But we, kisa maning we, si Paul, si Silas, si Timothy. We do not want you, kisa maning iyo, Thessalonian Christians. We do not want you to be uninformed. Sa ato pa, informed di sila. Kaya nga mas Paul, si Timothy, si Silas, nga, di may gusto nga ma-uninform mo. About what? Yung siya, about those who are asleep. Who are those? Ha? Katong mga Kristohanon nga nangatulog. Pero gigamit sa Bible nga asleep means dead. Actually, nga matay. Nga naman, nga di man siya gusto ma-inform about those na nga matay. So that you will not grieve. Oh, why? Aron di ka magsubo. Di ka magbangutan. Ako, doon katuig ko nagbangutan, bago ko na ulian, itong Pasko. Muna yung balik na ko sa amoa. As do the rest who have no hope. Oh, kaysa maning do the rest, kaysa maning the rest, pagans, unbelievers, unsaved, who have no hope. Huwag man sila paglaom. Pilay ilang mga mahal sa kinabuhi, nas menteryo, kalag-kalag, bisitahon dito. Nya makikistorya dito, muhilak to, kandila. Wala nang di. Giod naman ganina lawas. Di naman na mabalik na lawasa. Si Jesus Christ, maubatong lawasa, gyapon din na. Glorified body. Pagkakita ni John sa kining revelation, na, hari sa mga hari. Di siya kaharong, kuyapan siya, patay, kumam ganay siya. Pero katong bago pa siya, wa pa siya ibayaw dito, kalapos-lapos pa siya, nangaon sila, nanira siya. Agi si Jesus,
tungha si Jesus sa Mount Emmaus, naglakaw pagkataon-taon, balik. Nandagan ang duha ka tinunan si Cleophas ug ang usa niya kauban. Pag-abot nila buwa ilang baog sa gilon nga dito Jesus Christ. Pagpanihapon na mo, nawag kalit. Pag ganito na balik sa Jerusalem, dito Jesus Christ. Ang iyang travel, no? Wala na. Wala na siya na ilawom sa time and space. Ang glorified body, dili na mag-agad sa time and space. Wala na alas city, wala na alas 8, wala na Monday, wala na bagyo, wala na basyang, wala na linog, wala na tanan. Everybody happy na. So, mientras tanto, kitang napadin niya, kaya maglipay tada sa Ginoo. Na naman, diluwas man na blessed ta. Blessed. Diba? To bless. Amen? Encouraging kayo ni nga mga verse pagpaila ni Jesus Christ, nga mo ninitabo, nga He was dead, but He has risen. Ngadto sa mga taga-Smyrna nga iyang giswatan, nga naman, nagatubang tao ni sila, o dakong hulga sa kamatayon, tungod kay si Domicia. Domicia ng emperor, lagi, pamatyon, o dili mo ingon nga, kuan. Praise the Lord to the emperor. Mingon kag Jesus is Lord, patay. You're inviting yourself to martyrdom. Kailangan mo ka, Caesar is Lord, Caesar is Lord. Sunod, inigbalik na ko dirip. Pakitaon ta mong pila ka templo, dito nakita nila dito sa kanang Smyrna. Mutana ta ni Brian, dagang templo dito mo igsoon. So, dili sa yun ang pagkakristohanon kung taga-Smyrna ka atong panahon na. Grabe. Ug maka-encourage nila nga mismo di ang kamatayon dili makapugong sa ilang pagkakristohanon. Mo ni ang bottom line pagsuwat ni Jesus Christ. Kay kining taga-Smyrna gibunog ni sa tribulation, gibunog ni sa persecution, gibunog ni sila suffering, gibunog ni sila sa poverty. Lisod gyud. Pero si Jesus Christ niingon siya dinhi nga ako ang naguna, ako ang katapusan, ako ang sinugdanan, ako ang katapusan. I am the first, I am the last, I am the Alpha, I am the Omega. Masabdan kay ni nila. Kay nga naman, nung gisulti ni Isaiah, o gikutlo ni Jesus, o gipaswat niya ni John, o giswat ni John, o gipada sa Smyrna. O ang Smyrna, na-comforted sila. Ay, mubangon naman na ita. Sige, mangalagad ta sa Ginoo, lutusun ta, pamatyon ta, imartir ta, total, mabanhaw mo na ita. Amo na inindot. Amen? Pero nagduha kag tuwan mahadlok yung kang mamatay. Ang Kristohanon dili mahadlok mamatay. Di ba? Pero mahadlok siya unsaon pagkamatay basig sakit kay ba? More man na we are afraid of dying. But we are not afraid to die, but we are afraid of dying. Kay China ka na maluoy sa pastura dito butag tubo nga diingon pa yung doktor nga kanang collapse man iya mga ugat-ugat nga ana dextrose ari na lang dire. Wakoy choice, may choice. Sugot lang taon may to. Gihiwa dire gisud tog tubo kay aron lang mag lisod So may soon kanang lawas niya nga namatay unya ang espiritu nga buhi mag-renew na sila. I-reconstruct nagbalik. Brand new body made in heaven. And of course, the Holy Spirit nga gi-redeem. Kung wa ma-redeem ng Spirit sa tao nga naglakaw-lakaw diha, di siya kita sa Ginoo forever and ever. Kay di man siya banhaw. Okay, mabanhaw siya pero para impierno. Dili siya banhawon para langit. Nga naman, wa man siya Kristo sulod siya kasing-kasing. Nya anti mailan nga na kay Kristo sa imong kasing-kasing ang Holy Spirit ning puyo. Anti mailan nga ng puyo ang Holy Spirit na bag-o ang kinabuhi. I am a new creation. All things that pass away, everything becomes new. I am a new creation in Christ. So mag-anam gina siya kabag-o. Kung siya garol na siya sa una, mag-anam nagawa na yan sugal. Kung palainom siya sa una, mawagi ng palainom anam-anam. Dili magkapagkaugma dayon, no? Kung barkadista man siya, mag-anam-anam siya, maglikay-likay na siya, kay kabaw siya, matintal siya, kung anto siya. No? Sigurado mo yun, kay weak pa man.
Nya, kung limbungan siya, di na siya malimbong. Kung mangilad siya, di na siya mangilad. Kung mamatay tao siya, dili na siya. Magana naman siya, di na siya matay. Kung 5 yan napatay, usa na lang, andun. Tunga na lang, andun. Manok. Kung kawatan siya, di na siya mangawat. Kung adik siya, di na siya maadik. Ano ba? Kung na Holy Spirit. Pero kung siya Christian, o niya, mapakita ang bunga sa Espiritu. Bible na tubag anak, di lang tamo hukom. God bless us. Father, we thank you that tonight you have given us this teaching to guide us, to inform us, and to lead us. Holy Spirit, thank you so much. In your name, Jesus. Amen. Maraming salamat. O, muhalad ko awit ha? Sige. Kini original composition ni siya. Ato tanin Domingo. Kasing-kasing kinabuhi ko, imuhan na mga plano, kaugmaon ko, kinaatugyan ko kanimo. Kay gihatag kinabuhi mo, kanako nga dili angayan, gihimong
Isa ikaw na composer. Amen. Ato sa tagag masipang pakpak si Lord Igson. Napuno ta karon Igson. Amen. Grabe